Good morning, magandang umaga, lalo na sa mga posibleng makakita nito sa Zoom orientation. So, napakagandang topic kung gusto niyong tapusin itong presentation kasi nga sa makikita natin, ah, kung tutuusin, makikita ninyo na yung title mismo ng orientation nito is Financial Literacy Campaign. So, of course, we have to proceed. Makikita nito sa side na ito, the secret to saving and building your future. Become your own financial educator. So, totoo naman talaga dahil tayo yung mismo may hawak ng pera, tayo mismo yung kumikita, dapat alam natin kung paano natin isa-save, paano natin mapalago yung pera natin na pinaghihirapan natin. So, dapat mismo tayo as individual person may alam kung paano natin isa-save ng tama na protected yung pera natin at saka tayo mismo din. So, tingnan natin sa baba yung topic natin, the secret to saving and building your future, steps to achieve financial security. So, napakaganda. So, I hope kung ikaw ay nakarinig na nito or mayroon nang nag-invite sa'yo nito, so dapat sa video nito dapat tatapusin nyo ito para at least naman meron kayong matutunan at saka I hope may apply ninyo kung ano yung ma-discover nyo dito sa presentation na ito. So simple background lang, ako lang po si Jewel Ruben, nakapagtapos na major of philosophy, currently as government employee, and also I have a radio as part-time radio anchorman of one of the DWTR station here in Bohol. So IMG, International Marketing Group, ito yung logo mismo ng International Marketing Group. Ito naman, ito yung Wealth Academy na siyang binubuo na isa sa mga founder ng may-ari ng International Marketing Group. So ito yon, Wealth Academy. So we are aiming that by 2030, we can reach out that we will be at least makuha natin yung 30 million Filipinos na financially oriented. So I hope isa ka sa mga makasama namin na maging financially oriented kasi dapat alam mo mismo kung paano mag-save ng tama at ano yung mga investment vehicle na makatulong sa iyo when it comes during your retirement days. So makikita natin financial education isn't option. It is a necessity. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So I hope kasama ka sa makapag-save ng tama in the next months or year. So of course, we have to pray. Isa itong prayer na binubuo ni Brother Bo Sanchez. At si Brother Bo Sanchez din isa sa mga proven na nakatulong itong advocacy or mission ng IMG, the True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. So, ito yung prayer mismo ni Brother Bo Sanchez. So, who we are, International Marketing Group. Yung main office mismo natin is nasa Makati. Ito yun. So, we are the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. Later on, makikita natin kung ano yung mga financial companies na partner mismo ng International Marketing Group. So, our goal
is to assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Alam naman natin, yung Pilipino, pinaka-expert talaga when it comes kung paano paggasto. So, dito sa ING, tinuturuan namin kayo kung paano mag-save ng tama at paano mapalago yung perang pinaghirapan. So, we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So, later on, mapapakita ko sa inyo kung ano yung mga company na pinagsasabi ko. So, this is our founder. This is our president. And ito yung mga kasamahan ng Big Three. Si Sir Joel Lespanias, Sir Noel Arandelia, at si Sir Bart Bora. At ito naman si Brother Bo Sanchez. Every now and then, palagi siyang kasama natin kapag mayroong convention kasi isa siya sa mga fruit o isa siya sa mga natulungan o isa din siya sa mga membro mismo ng IMG. So siya ay naniwala sa mission ng IMG na dapat talaga yung kapwa Pilipino natin malalaman nila kung paano mag-save ng tama at kung paano nila protektahan yung sarili at lalo na yung pamilya. So ito yung mga offices natin. Meron tayo sa Paris, meron sa Milan, sa Belgium, sa London, sa Barcelona, sa Den Haag, mismo sa Visayas meron din tayo sa GY Square, sa King's Court Makati, at sa World Center Makati. So meron tayong mga iba't ibang office na financial center na kung gusto natin matuto, pwede na rin tayo mismo personally makapag-visit. Pero sa ngayon, more on Zoom orientation muna tayo kasi nga meron tayong need na i-consider lalo na sa situation natin. So this was my first time na nag-attend ng convention sa Mall of Asia. That was June 21 until 24. Ito yung mga kasamaan. At ito naman, isa sa mga sikat na merong mga presentation dyan sa YouTube, si Dr. Jaime Lorenzo. At ito yung isa sa mga founder natin, si Sir Noel Arandelia. Pinaka-accommodating. Isa siya sa mga mapagmahal na mentor na kung gusto ka talaga matuto, siya mismo ang magtuturo at mag-guide sa inyo. So, alam naman natin, kilala naman siguro ito yung mga personality nito. Sila mismo naniwala sa advocacy ng mismo ng IMG. Si Madam Corina Sanchez, at saka si Ma'am Sharon Conita Pangilinan, siya yung ambassadress ng Kaiser, na yung Kaiser natin later on makikita ano yung mga benefits niya. At naman si Tito Boy Habonda, siya yung ambassador sa MB Life or yung multiple option software term. Most 18 kasi nga within 18 years at minimum lang yung babayaran natin pero yung coverage niya is enough naman kung ano yung mga pangangailangan natin, whatever uncertainties happen. So, who need this financial seminar? If you are in debt, kung meron kang utang, if you don't have enough savings, kung meron kang savings, pero alam ba natin kung paano makakatulong ba talaga yung enough savings natin? If you don't have protection, yung protection na pinagsasabi natin later on is ikaw mismo, na protektahan ba or yung family mo? If you don't have enough investment, yung investment natin, may long term ba yan or just 3 months or hanggang pang ilang years ba? Dapat alam natin kung yung mga investment vehicle natin is magkatulong natin during tayo mismo ay magre-retire na. If you just need to check if you're going the right direction, dapat naman talaga alamin natin kung ano yung current situation natin. Paano na kung hindi na tayo makapagtrabaho kasi hindi na physically fit or merong mga uncertainties na darating sa buhay natin. So dapat alamin natin, dapat i-check natin yung the way of life kung anong meron tayo ngayon. Don't expect if you don't inspect. So dapat talaga. So katulad ng mga sasakyan, dapat para merong assurance na darating talaga tayo sa gusto nating puntahan, dapat i-inspect natin kung okay ba yung spare tire, okay ba yung gasoline. Kasi isa sa mga problema, kung hindi natin i-inspect bago tayo sasakay, baka merong mga
posibleng mangyayari dyan sa daan. So isa sa mga rason na hindi tayo makarating sa ating paroroonan. So you will learn how to build your financial plan. Of course, basta i-apply lang natin. What's the best investment for you? Later on, malalaman mo kung ano yung mga investment vehicle at kung ano yung gusto mo later on. The types of healthcare, of course, dapat alaman natin yung mga types of healthcare. Long-term ba yan or short-term healthcare ba yan? How mutual funds work. So dapat nito, yung mutual fund naman talaga, isa sa mga investment vehicle ngayon na ina-advise talaga sa mga government entities or sa government kasi meron talaga itong for long-term purposes yung mutual fund. How easy it is to start. So, I hope tatapusin mo itong video na to para malalaman mo mismo talaga kung paano magsimula at ano yung mga dapat kailangan gawin. So, a challenging future, lack of financial literacy, uncertain labor market, low and no savings. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive the high cost of education, increasing cost of living. So alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng financial literacy. So hindi ibig sabihin na malaki yung kinikita mo buwan-buwan, financial literacy ka na. Dapat alamin mo kung paano talaga, ano yung ibig sabihin ng financial literacy. So paano na kaya kung hindi ka na productive or wala ka ng trabaho? Paano na yung future or paano yung mga needs mo? So dapat alamin mo kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng financial literacy. Uncertain labor market, hindi natin pwedeng i-blame kung ano yung nangyayari sa economy. Dapat ikaw mismo, meron kang preparation yan. Whatever happens sa market, at least alam mo kung paano mo i-meet yung mga needs or paano yung mga wants mo. At saka dapat alam mo yung mga backup posible whatever happens in the labor market. Low or no savings. Many people, totoo naman talaga, makikita naman natin sa ating community or sa ating society na kahit mga senior citizen na nagtatrabaho pa rin sila kasi hindi nila na-anticipate or hindi nila na-presume or hindi nila nakikita kung ano yung posibleng buhay after retirement o kung yung mismong wala ng trabaho. So, kasi kahit nagre-retire na tayo, hindi naman ibig sabihin na yung mga expenses natin ay nagre-retire din. So, patuloy pa din yung mga expenses natin gaya ng medical needs, yung basic necessities natin, pagkain, yung pagpa-check up, kasi diyan na lumalabas yung mga sakit at oftentimes kinakailangan din talaga natin pumupunta para magpa-check up sa health condition natin. So, kaya marami makikita sa community natin yung mga posible, ikaw mismo mayroong mga relatives na kahit 65 years old na nagtatrabaho pa rin dahil hindi nila na-anticipate yung buhay kung wala ng trabaho. The high cost of education as well as preparation for college fund. Alam naman natin, mataas talaga sa Pinas, alam natin yung ilang years kung bago yung mga bata natin ilang years sila pumasok sa elementary, sa college. So kung meron tayong enough preparation for college fund, hindi tayo magkautang-utang, di ba? Alam natin, siguro may experience kayo nito or ako mismo mayroong experience na during yung pagbabayad sa tuition or for during examination kailangan pa mag-promise kasi nga wala tayong pangbayad. So, kung alam natin kung magkano yung need natin i-prepare for college expenses, so dapat wala nang magkautang-utang pa, di ba? So, increasing cost of living. So, alam naman natin every now and then meron talaga kasi parang always every now and then yung mga needs natin like for instance emergency, repair, illness, tuition. So palagi talaga yung tataas kasi nga sa sinasabi ko na kanina is wala tayong control diyan. So yung mga tao naman na hindi nakapag-anticipate or hindi na nakikita yung posibleng mangyari in the future, their only option is death.
Pero alam naman natin pag tayo talaga yung pag-uutang tayo is hindi naman talaga yan makatulong kasi nga temporary lang tapos meron ka pa magbabayad ka pa ng interest. So, dapat meron tayong enough preparation yan. So, control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So, the future is in your hands. Make money, of course. Kumikita tayo, save money. So, paano ba ang yung tamang pag-save? Accumulate money, protect money. Yung pag-accumulate, maraming bumabagsak nito kasi alam ng mga tao paano mag-save. Pero pag-accumulate, parang iilan lang kung paano ito papalaguin. At saka yung pag-protect ng money. Protected ba yung money mo when it comes sa mga tax? Kasi alam naman natin kung pera talaga, meron talaga ang nakakibat na tax. Pero kung alam yung mga investment vehicle, kung saan yung mga investment vehicle na walang taxes, so dapat alamin mo yon. So be your own money manager, understand how money works, make money work for you. So dapat alamin natin kung paano talaga yung pera lumalago, papalaguin at saka dapat yung mga interest na nag-gain or nakukuha natin, sila na yung money na talaga yung mag-work para sa atin. Kung meron kang idea nito. So, isa sa mga dapat nating handaan is yung retirement expenses. Ito yung example. Sa pagkain lang nito. So, a couple retired at age 60 and live for another 20 years. So, okay. Kung 20 years lang. Pero kung nalagpas pa tayo ng 20 years, this is for example sa married couple. So 100 pesos times 3 every day. So meron tayong dapat na i-keep na 300 pesos. So times 365, so ito yun. So i-times natin na 109,500 times 20 years, ito yung dapat natin kailangan. So I hope meron na tayo nito or malapit na yung savings natin. Kasi this is for just meal ng pagkain lang. So paano na yung kunyari meron tayong mga karamdaman na hindi natin ina-expect pero dahil nga sa edad din natin, dapat natin i-consider yung transportation expenses pa, yung mga basic needs natin. Wala pa yung pambayad sa bahay or wala pa yung tubig, kuryente. So ito lang kailangan natin sa pagkain lang. So what are your plans? How money works? The secret of the wealthy is learning how money works. So dapat alam din natin ito, yung the power of compound interest. So yung interest sa utang natin, dapat meron din silang compound interest. Pero dito, dapat alamin natin kung paano ito, kung paano itong the rule of 72. 72 divided by percent number equals number of years. So for example, kung merong mga investment vehicle na nag-offer sa atin na magbigay sila ng at least 1% per annum, at least kung gagamitin natin yung formula na 72 divided by 1%, so dudoble yung pera mo after 72 years. So siguro kung batang-bata ka pa talaga nagse-save, so after 72 years, magdudoble pa yung pera at meron ka pang makikita mo pa na magdo-double talaga yung money mo. Pero kung late 20s o late 30s na, so parang sayang naman yung panahon. So dapat alam natin kung paano yung mga investment vehicle. So for example, merong mga government or merong mga institution na mag-offer sa iyo ng 4%. So ito yun. For example, at the age of 29, nagsasave ka ng 100,000 at saka pinagbigyan ka ng 4%. So kung susundin natin yung formula ng rule of 72, 72 divided by 4%. So, expected that every 18 years, magdo-double yung pera mo. So, 29, nag-save ka ng 29 ng 100,000. Of course, after 18 years, magdo-double yung pera mo. So, naging 200,000 at the age of 47. At the age of 65, naging 400 naman. So, maganda din kumpara sa 1%, di ba? Pero paano kung meron pang investment vehicle na nagbigay sa iyo ng 8%. So expected with a 72 roll of 72 divided by 8% equals 9 years. So expected that every 9 years your money will double. So, di ba?
So, for example, at the age of 29, ito yun. Kung for example, nagsasave ka ng 100,000, so expected, magdodouble yung pera mo after 9 years. So, pag edad mo ng 38 years old, automatic maging 200,000 ito. So, next naman, pag edad mo ng 47, automatic maging 400 and so on and so forth. So, malaki yung yung nawalan mo kung dito ka nag-invest. Kung yung for example, nag-invest ka nito, pareho lang sa amount na kahit sa pareho kayong edad, nag-start na mag-save pero alam mo yung investment vehicle na ito. So, mas maganda alam niyo kung ano yung investment vehicle na ito. Pero what if meron talagang mag-provide ng 12%? So, i-divide na naman natin. 72 divided by 12%, of course, your money will double every 6 years. So, tingnan natin. At the age of 29, nag-save ka ng 100,000. So, makikita naman natin sa slides na ito yung mga nangyayari sa pera mo. So, kumpara sa 4% lang. So, malaki yung difference, 'di ba? Kaya hindi tayo magtataka na yung mga institution kung saan tayo nag-invest or nag-save ng money, bibigyan tayo ng free mug, yung umbrella every Christmas kasi malaki yung kinikita nila sa pera natin kasi sila mismo nag-invest nito, yung mga investment vehicle na ito. So dapat ikaw mismo alamin mo kung ano yung dapat gawin para naman ikaw yung kumikita, 'di ba? Malaki yung kaibahan na malaki yung difference. So dapat dahil pera mo 'yan, dapat alamin mo kung ano talaga, kung paano mag-invest sa mga investment vehicle na 'to. So example, money in bank, kung meron mang magbigay kasi usually naman talaga ito naman talaga yung mga ino-offer ng mga bangko eh. O kung meron man mas malaki, at least meron silang 31%, 0.31%. So expected kung susundin natin yung rule of 72, magdo-double yung pera mo into ito yun. So dapat you have to research also. Isa din sa mga tinuturo natin na dapat din tayo ma-aware yung tinatawag natin na the X-curve concept. We must take care of our responsibilities while building our wealth. So of course, alam naman natin na sabihin natin sa sarili na imposible makapag-save kasi yung mga responsibilities ko ang dami. So dapat kung alam mo ito, yung the X-curve concept, so gawan mo ng paraan. Kasi hindi naman tayo palaging bumabata eh. So we have to consider also sa mga panahon na what if, yung mga big what if natin in life. So ito yun, yung consider natin, dapat natin alamin. Yung red line, ito yung ibig sabihin responsibility line, at ito yung blue line is yung savings. So kung meron tayong initial natin na idea, so dapat yung responsibility is pababa talaga, di ba? Habang dito magsimula sa taas, pero dapat meron tayong ginagawa na pababa din habang in the long run. Yung savings naman natin, nasa baba pa, ibig sabihin wala pang savings, pero dapat paakyat talaga yan. So, as human being, as tayo yung nagtatrabaho, yung tayo mismo kumikita. So, ito yung mga papuntahan ng mga sa pera natin or sa income natin. Food, clothing, shelter, education, health, debt, or loan. So, this time, parang imposible naman makapag-secure tayo, di ba? Kasi nga marami tayong responsibilities. So, sabi ko nga, hindi naman tayo palaging bumabata. Dapat talaga meron tayong mga need natin i-consider. So, dapat alamin natin kung ano yung mga formula para at least hindi masayang yung panahon na sa pagtatrabaho natin. So, we have to ask ourselves, what if I die too soon? Dito sa panahon na to. At saka less secure tayo. Sino yung mag-sustain ito? Lalo na sa mga taong dependent natin. And also, we have to ask ourselves, what if I live too long? So, I hope meron tayo na ito, investment for retirement and long-term healthcare. Kasi yung healthcare naman talaga, yung long-term healthcare, ito yung sa mga posibleng makatulong or ito talaga yung makatulong sa atin during retirement days. Kasi nga,
hindi na tayo productive wala na tayong chance pa makapagtrabaho or hindi na tayo physically fit. So dapat natin ito yung mga dapat natin alamin kasi sabi ko nga wala na tayong income diyan. Kasi nga retirement na, 'di ba? So we have to research, we have to kinakailangan natin alamin kung ano yung mga long-term healthcare na makatulong sa atin during retirement days. So dito, dahil nga marami tayong mga responsibilities, so kung mamamatay tayo ng maaga, isa sa makakatulong sa atin lalo na kung kunyari ikaw yung breadwinner, isa sa makatulong natin is yung insurance. So dapat alamin din natin kung magkano yung insurance na kailangan mo. So dapat ikaw mismo meron kang tracking of expenses kung para at least kung mamamatay ka ng maaga, kukunin ka ni Lord ng maaga, meron pa rin mapagkukunan ng gastos yung mga taong iniwan mo. Kasi wala namang taong nakakaalam hanggang kailan siya dito. Walang isang tao na nakakaalam kung ilang years. Dapat alamin natin sa ating sarili kung ano yung mga posibleng makatulong lalo na sa mga tao na dependent sa kinikita natin. So, for example, kung meron kang insurance, dapat alam mo kung ito ba ay sapat na sa mga taong dependent sa kinikita mo. So, for example, annual income, it will matter sa sarili mo kasi individual naman talaga yung responsibility natin. Pero ito yung dapat natin i-consider, annual income times 10. Kasi bakit times 10? Kasi sabi nga, bago pa makapag-move on yung taong mga iniwanan natin or yung mga family na naiwan kung tayo man ay kinuha ni Lord ng maaga. So after 10 years pa sila makapag-move on financially or emotionally. So dapat alam natin ito. So for example, yung annual income mo is umabot ng 300,000, need natin pa i-multiply into 10 times 10. So ito yung kailangan mo na i-prepare na insurance. So at saka alam mo kung paano yung yung mga investment na nag-provide sa atin ng at least 10% para at least meron pa silang makukunan. Ito yung annual, di ba? So ito yung posible na magagamit ng family or sa mga tao na dependent sa'yo kung iniwan mo sila ng maaga. So, kunyari, yung responsibility mo is 3 million. So, dapat alam mo mismo kung paano ka mag-invest, kung ano yung mga investment vehicle na posibleng makatulong sa iyo whatever happens during this time. Kasi sabi ko nga palagi ito need natin na i-consider yung mga big what ifs natin. What if I die too soon and what if I live too long? So, kunyari, yung ikaw mismo alam mo na ito yung responsibility line mo. So, dapat later on, habang nagtatrabaho ka, dapat meron ka talagang savings. Meron kang, alam mo yung mga investment vehicle na nag-gain ng interest na posibleng makapag-less sa mga responsibility line mo. So, dapat habang nagtatrabaho, nati-check mo kung ano yung responsibility na bawasan ba, tapos yung savings mo tumataas na din. So, kunyari, yung savings mo is tumataas na, of course, yung responsibility line is bababa na rin, di ba? So, kunyari, yung savings mo is dumating, na-meet na yung 3M na ikaw mismo according sa pag-check sa sarili mo na yung savings na kinakailangan mo is 3M. So, dapat yung responsibility line mo mismo is maging 0 na din. So, at meron ka pang 10% na merong in return sa'yo. So, expected na meron talagang mapagkukunan ng makapag-sustain sa family na iniwan mo, di ba? So, tinatawag dito LOI, living on interest. So, yung interest na lang, yung ginagamit para pag-sustain sa mga needs ng family na iniwan mo. Money working for you. This is the time na makikita mo na ito na talaga yung panahon
na kahit hindi ka na nagtatrabaho, yung interest na lang yung ginagamit mo para pambili ng pagkain, sa clothing, shelter, saka yung mga kinakailangan ng mga bata at saka yung long-term healthcare mo. So of course, zero debt ka na sa panahon na ito. Of course, maatin talaga yung tinatawag natin financial freedom kung alam natin kung ano yung kung paano ito gawin. So, i-check natin nasaan ba tayo, nasa stage 1 ba tayo, stage 2, or nasa stage 3, or nasa stage 4. So, of course, hindi naman ito diretso-diretso, pero dapat talaga kinakailangan natin i-check natin yung sarili natin para at least hindi masayang yung pera. Baka pagdating ng panahon, nasaan na yung perang palagi kong alam ko naman na nagtatrabaho ako pero bakit wala akong savings. So dapat meron tayong tracking sa sarili natin. Nasa stage 1 ba tayo or stage 2, stage 3, stage 4. Kung kahit nasang stage ka man ngayon, at least meron kang ginagawang action or sana ma-realize mo na ito pa talaga na kung i-consider. So later on, I hope makapag-decide ka. I hope isa ka sa mga kasama namin na makapag-save ng tama. Your parents are not your emergency funds. Your children are not your retirement funds. Saving money is being responsible. So, I hope ilagay natin sa ating isipan na hindi talaga emergency funds yung parents natin. Every now and then, pwedeng pabaro ng pera, pahiram, pautang, pero hindi naman talaga natin binabayaran. Of course, your children are not your retirement funds. So, dapat need natin i-consider or baguhin natin yung mindset natin. So, dapat isa sa mga pagtuunan natin ng pansin or dapat natin i-consider na saving money is being responsible. Of course, dapat maging responsable ka talaga sa sarili mo. Hindi ka pwedeng mag-blame sa kahit nino man kung wala ka talagang ginagawang tama or wala kang ginagawang action na posibleng makatulong sa iyo whatever happens or whatever uncertainties in life might come. So, dapat alam din natin kung paano itong solid financial foundation. So, gaya nga sa pinagsasabi ko kanina during sa first slide pa na this is the secret. This is the secret in building solid financial foundation. So, of course, sinasabi natin, build from the ground up. So, dapat ito yung i-consider healthcare, life protection, debt elimination, emergency funds, and investment. So, know your priorities. Kahit sino man, ito yung dapat talaga na susundin para at least hindi tayo palaging nagbe-blame sa ating kapwa or lalo na sa mga relatives natin kung merong mga uncertainties. Healthcare. Two types of healthcare. Short-term, renewal not guaranteed if with high claims, yearly increase of premium until age 60. Generally, no life insurance coverage, no accumulation of unused health fund, no return of premium for non-utilization, covers only up to 60. Reinstatement is limited to 30 days, continuously yearly payments terms. So, for example, kung alam natin kung ano yung paano yung sa PhilHealth, di ba? For example, magbabayad tayo hanggang 60 years old, tapos wala namang life insurance, pure lang talaga healthcare, for example, hospitalization. Pero problema naman sa hospitalization is sila mismo magpipili ng mga sakit na need nilang i-cover. So wala pa yung tinatawag natin na professional fee sa doktor. At ito naman talaga, wala naman talagang accumulation sa unused health fund. For example, hindi tayo nagkasakit, di ba? Wala ka namang return eh. Parang nasayang lang yung contribution mo kung palagi tayo nagbabayad pero hindi naman tayo nagpe-pray na kailangan talagang gamitin natin pero at least meron tayong protection. Pero kung tutuusin, parang nawala talaga yung pera natin na pinag-contribute kung hindi natin nagamit yung health fund. Pero at least protected naman tayo. Pero dito sa tinuturo namin, hindi masasayang yung unused health fund mo kasi mag-accumulate yun ng interest or pera. So, converted into cash yun. So, no return of premium for non-utilization. Yan yung types of healthcare. At saka, yung coverage nila is until 60 years old lang. So, kapag hindi ka na nakapagbayad after 30 days, hindi mo na magagamit yung healthcare mo. Pero dito sa long-term healthcare na later ipapakita ko sa inyo is meron tayong chance na pwedeng i-reinstate natin even after 2 years. So, continuously yearly payments term. Sa atin,
later on mapakita ko sa inyo ay yung difference niya. Kasi sa healthcare na ipapakita ko sa inyo is only 7 years pero yung coverage niya is for lifetime. So dapat need natin din malalaman ito. So long term, ito yung sinasabi ko na long term na tinatawag natin na Kaiser. Renewal is guaranteed, fixed premium for 7 years. So, ibig sabihin ng fixed premiums is 7 years ka lang magbabayad at saka consistent talaga yung kung magkano yung choices mo. So, hindi ibig sabihin, yung sa na-mention ko kanina, pag sasabihin nila na magbabayad ng additional premium, so wala tayong choice. Pero dito, is fixed na talaga kung magkano yung choices mo. Yun na talaga yung pagbabayaran mo within 7 years. With term life insurance, accidental death, waiver, unused health fund accumulates with interest. Return of premiums for non-utilization covers beyond age 60. Reinstatement within 2 years of lapse policy. So, ibig sabihin nito, so meron kang nakaakibat na life insurance, kung merong mangyayari sa member, automatic makukuha nila yung amount kung magkano yung life insurance or kung sakali merong mangyari na masama sa member, yung tinatawag na sa accident death, meron silang makukuha yung amount kung magkano yung accident death. Tapos yung napakaganda nito, yung waiver, is pwede yung matransfer yung policy sa direct beneficiary or pwede din at tapos considered na fully paid kung may nangyayari sa member during paying period. So ito yung pinagsasabi ko kanina na magkaroon ng interest yung unused. So ibig sabihin yung hindi nagamit mo na health fund kasi meron kang benefits kung magkano yung health fund or benefit limit mo every year. So premium of return of premium. So ibig sabihin kung hindi mo ito nagamit, ma-convert into cash ito. So ito yung difference, ito yung advantage sa tinatawag natin na long-term healthcare na Kaiser. So covered even after beyond 60 years old. So reinstatement within 2 years, kunyari meron talagang mga instances na hindi ka makapagbayad, yung gawin natin is mag-reinstate lang. At saka meron tayong option dyan kung ano yung dapat natin gawin kung mag-reinstatement tayo sa policy natin. So for example, yung K100, maaga tayong nagsasave at the age of 60. So magbabayad lang tayo within 7 years. So at the age of 29, antay na lang tayo ng tinatawag natin na maturity years or extended or ito yung panahon na nag-gain ng interest per year yung pera natin after in 13 years na ito. So of course, at the age of 42, ito yung maturity years na meron ka na nito na amount. 1,166,000. Ito yon. So napakaganda. Millionaire ka na at saka meron ka pang yung benefit mo na 3-in-1 pa. Meron kang life insurance, healthcare, at saka yung savings mo mismo. So ito yung contract price. It's only 411,750. So makikita natin yung pera talaga natin is nag-grow talaga. So ito yung dapat natin alamin. So at the age of 42, meron ka nito. So yung contract price is maliit lang kumpara sa ating ma-receive at the age of 42, di ba? So what if hindi mo kukunin yung pera mo na during yung amounts during maturity period? So of course, ito yun. Maging 6.4 million. Meron ka pang healthcare, ito yung benefits talaga, healthcare, insurance, at saka investment. Of course, meron kang annual physical exam, dental benefits, waiver, hospitalization, accidental death benefit, yearly health bonus, term life up to 20 years for 450,000. So, dapat alam mo ito kasi nga need naman talaga natin. Lalo na pag tayo yung breadwinner mismo sa family natin. So, you don't need long-term healthcare if you are sure that you're never going to get sick. So, wala naman taong hindi nagkasakit, di ba? So, if you think you can bring your company HMO even after retirement. So, yung HMO mo na offer sa company mo, dapat i-check mo talaga yung terms and condition yan. Kasi, at saka, dapat alamin mo mismo na wala talagang HMO na pwedeng magamit mo kahit hindi ka na connected sa company or
na kapag retire ka na. If you think your government can take care of your healthcare needs, kung gusto mo talaga magpipila lang, palagi magpipila sa PCS o sa DSWD para sa check-up or sa medicine, so hindi mo kailangan ng healthcare, long-term healthcare. Pero kung ayaw mo nang magpipila pa sa DSWD or sa PCS or manghingi ng tulong, so dapat meron ka nito. So if you expect your children to take care of you, dapat din natin na i-consider natin na kahit anak mo yan, meron din silang mga responsibility sa bawat pamilya nila. So hindi tayo pwedeng mag-dependent lang sa family, sa mga anak natin kung whatever happens in the future. So option na lang yon kung tutulungan tayo sa mga anak natin. So life protection, how much life protection do you need? Sa pinakikita ko kanina, dapat yung annual income times 10 years. Ayan yun, for example. So dapat alam natin kung meron tayong mga life insurance, kung meron ka ngayon, so dapat alamin mo kung enough na ba ito. So practical steps to eliminate debt. Quit borrowing more money. You must save money. And prayer really works. So, sell something, yung mga gamit na hindi na posibleng ginagamit mo araw-araw or pwede pang magamit kung ibenta mo. At least, kumikita ka pa, di ba? Take a part-time job or business. So, maganda dito sa IMG kasi kahit saan ka, pwede mong gawin yung business side ng IMG mismo. Dapat, kung interesado ka, pwede mo gawin itong part-time at kikita ka pa sa pagtulong sa ating kapwa. So are you a saver? Are you a spender or a saver? So dapat we have to ask ourselves, saver ba tayo or spender? Kasi ito yung makikita natin item, di ba? Sodas, coffee, dine out, lunch, and brunch. And kung nagsasave tayo, ito yun. So we have to ask ourselves, and in every item, meron talagang kakibat yan na figure na dapat natin alamin. Kasi okay lang yan kasi maliit naman to or nakamura ako. Pero actually, kung nagsisave talaga or meron tayong ginagamit na habit o sinusunod, makapag-save talaga tayo. So, titingnan natin. For example, sa soda lang yan ha. So, kung alam natin yung investment vehicle niyan, so, ayan. Ang laki ng kinikita ng pera natin kung alam natin yung investment vehicle. Kahit piso-piso or kahit magkano lang yon. Pero kung alam mo yung mga investment vehicle na ito, kung saan ilagay yung pera mo, so hindi talaga masasayang. Alam naman natin, hindi tayo mamamatay kung hindi tayo nakainom ng soda, hindi tayo nakakapag-coffee, di ba? So instead na nagpapakita lang tayo sa ating kapwa na makapag-afford, so dapat i-save na lang, di ba? So malaki pa yung pera na posibleng makatulong sa atin kung hindi na tayo fit to work in the future. So of course, meron talagang mga figure na need natin i-consider. Tingnan natin yung figure na yan. So kung gusto mo yan in the future, so do you want to have 67.4 M? Gusto mo ba yan? Pero kung ayaw mo talaga, so at least pinagbigyan na kita kung ano yung dapat mong gawin. So start saving talaga. So debt is not a solution but an obstruction. You can never get out of debt if you continue to believe that debt will solve all your money problems. So alam naman natin kung palagi tayong umuutang, utang lang, yung parang doon talaga tayo dependent sa utang. So kawawa yung future natin kasi walang nakakaalam nga whatever happens tomorrow, lalo na kung ikaw na yung provider ng family. So ano yung gusto mong iiwan sa family mo? Savings, yung investment mo, o yung utang? So emergency funds, how much you should set aside for emergencies? Tinuturo natin na at least 3 to 6 months of your total expenses. For example, kumikita ka ng 20K per month, so i-times mo yan into 3 or 6 months. Ayan yung dapat natin kailangan for emergency funds. At least para kung whatever happens, for example, yung company natin magsabi sa atin na okay, stop muna tayo sa pagtatrabaho kasi kailangan natin magbawas ng mga tahuan. So wala tayong option. Kailangan natin sundon kasi sila yung boss natin. So pero meron kang emergency fund, so hindi ka natatakot, hindi ka
Hindi ka mag-worry kasi meron ka namang emergency fund. So, dapat alam natin yan. So, investment. Ito yung mga, kung gusto mo talaga yung, kung gusto mong ikaw mismo mag-research, pwede mo yan i-research or maghanap ka ng mga reference na yung mutual funds talaga is recommended by government. Kung yun nga, yung SSS at saka JSIS, yung Department of Finance nga nag-invest nga sila when it happens nga meron talagang mangyari itong pandemic na ito. So, nag-invest sila into mutual fund. Investors pool their money to invest. So, professional, merong expert or portfolio managers na siya yung mag-invest o siya yung mag-decide kung saan yung mga investment vehicle. Tayo mismo, kinoconsider niya yung sarili natin as investor. Tapos meron yung portfolio manager, siya yung mag-invest sa mga company na posibleng yung mga top 10 companies na top 10 na makikita natin sa ating surroundings na pwede pala akong may share pala ako dyan. So, si manager o si portfolio manager na mismo yung nag-decide niyan. Your return comes as the value of the fund is increased. So, dapat alam mo ito. Mutual funds are good long-term investment. So, sinasabi ko na kanina, yung mga dapat alam natin kung ano yung mga long-term na mga investment vehicle. Kasi yung mutual funds is recommended po talaga when it comes sa mga investments. So, for example, i-compare natin sa bangko kapag ikaw yung nag-deposit ka sa bangko, depositor lang talaga yung tinatawag mo. Kasi si bangko mismo, sila yung naghahanap ng paraan kung paano sila kumikita. Through loan, or tapos yung interest mo naman is at least 1% per year. So, pero yung bangko mismo, alam natin, dapat ikaw mismo mag-research sa ano yung ginagawa sa pera natin kung tayo mismo nag-deposit. So, dapat alam natin yan. So, mutual fund, ikaw or ako as investor, si fund manager, siya yung nag-invest dito. Meron kang shares niyan sa mga company na yan. So, at least, nakikita mo talaga saan pinatutunguhan yung pera mo, di ba? So, karamihan sa mga Pinoy, ito yung practice nila. Napakasakit nga, totoo, pero ito yung reality. So, na practice income, expenses, and savings. So, paano sila do makapag-save yung ating kapwa? Ito yung palaging ginagawa. So, after ma-receive nila yung pera, diretso sila kaagad sa pagbibili ng mga need o mga wants nila. Pero alam naman natin, ito yung mga company na mga mayayaman na talaga. Pero mas lalo pa natin pinapayaman dahil nga yung formula natin. Pero kung sundin natin yung abundance formula, dapat we have to pay ourselves first. Ito yung dapat natin gawin. So, income, 100%. Then, dahil nga hindi tayo yung may-ari sa ating katawan, yung oras at panahon at lalo yung pagtatrabaho natin. So, kumikita tayo dahil sa blessings na rin ni God. So, of course, we have to give our tithes. Yung tithes na hindi natin, yung kaya lang. Pero kung hindi pa natin kaya yung magbigay ng 10%, pero at least meron kang meron ka talagang tithes na na-practice. And of course, we have to save at least 20% of our income. So, in expenses, 70%, ayan lang yung ating gagamitin for our needs and wants. So, paano kung hindi kasi yung 70%? So, we have to take part-time or business. So, na-mention ko kanina, maganda dito sa AMG kasi pwede mo itong gawing business. So, kung gusto mong kumikita para makapagturo din, maganda din. Gawin mo itong business. So, ayan yun. Dapat natin i-consider. In building solid financial foundation, dapat meron tayong healthcare, meron tayong life protection, debt elimination, emergency funds, and of course, investment. So, ayan yung dapat natin sundin. Asan ba tayo ngayon? So, sa napakita ko kanina, yung healthcare na meron tayo,
meron ng healthcare, life protection, at saka investment, yung Kaiser. So, na-address na or na-answer na yung in building solid financial foundation, meron na automatic yung healthcare na nabigay na niya yung investment, life protection, healthcare. So, maganda yung Kaiser kung susundin talaga natin kung paano mag-build ng solid financial foundation. An investment in knowledge pays the best interest according to Benjamin Franklin. So, dito sa IMG naman, kung gusto talaga natin magpa-member sa IMG, ito yung mga benefits. Free financial seminar, financial workshop, inclusive financial books, financial ignorance can be cured. So, of course, lahat naman kahit ikaw mismo mag-research, ano yung mga ginagawa ng mga taong mamayayaman, yung mga famous talaga top 10 millionaires o billionaire sa buong mundo. Nag-attend talaga sila ng mga seminar, nagbabayad sila mismo. Pero dito sa IMG, meron tayong libro na guide na nagturo kung paano natin hawakan yung pera natin. At saka yung every now and then, meron tayong financial check-up or seminar. Libre lang ito kung tayo ay member na sa IMG. So, hindi lang dito sa IMG, hindi lang yung health natin tine-check up, kundi pati mismo yung financial. Gaano ba tayo ka-healthy when it comes sa ating financial? Exclusive lang ito para sa mga IMG members. And of course, benefit number 3, kapag member ka ng IMG, meron ka nito. Makapag-avail ka nito. So, and of course, kapag member ka ng IMG, magbayad ka ng 500,000 only. Pay one-time membership fee of 500. At saka meron ka ng 50,000 life insurance. Magagamit mo ito during, kunyari, may si member mismo, member ng Fidelity, so automatic, kahit 500 lang yung pinagbabayad niya, meron siyang 50,000 na magagamit during yung services, kunyari, para sa kabaong o para sa yung 9 days na alam na natin sa mga Pinoy is 9 days talaga yung service o kung bago natin siya ililibing. So, meron ka ng 50,000 kahit 500 lang pinagbabayad. So, most 18, kapag member ka ng IMG, meron ka ng pwede ka nito mag-avail sa MB Life or yung tinatawag natin na multiple option super term. So, later on, malalaman mo kung ito yung gusto mo. Malaki yung coverage, pero maliit lang yung pagbabayaran mo. So, maganda din ito. So, at saka yung kung gusto mo lang yung mag-invest sa mutual fund, so napakaganda kapag member ka ng IMG is zero entry fee. So, pwede ka naman talaga mag-invest sa mga mutual funds. Kaso nga, sayang din naman kung magbabayad ka pa for your admin fee, di ba? Unlike kung member ka sa IMG, kung magkano yung i-save mo, buong buo talaga, wala na yung kaltas pa. So, kung gusto mo mag-invest sa Rambear, Soldevo, at Ram, Philequity, Philip Asset, FAMI, or Sun Life, so mas maganda, magpa-member ka muna ng IMG para hindi ka na magbayad pa sa admin fee. Kasi nga, kapag member ka ng IMG, so, wala kang bayad. Diretso full talaga yung investment mo or yung i-save mo. Walang kaltas. Kung gusto mo mag-save kung gusto mong, meron naman talagang tao na gusto silang may trade o mag-trading, exclusive din ito sa benefit sa mga IMG members na kung once na member ka ng IMG, through MyTrade, yung partner mismo ng IMG, sila yung mag-provide ng investment analysis or updates kung paano ano yung mga company na well-performed top 10 na well-performed or top 20 kasi tinuturo natin at least top 20 na yung mga company na top 20 yung need natin kung mag-stocks online trading tayo. And of course, dito sa IMG, kapag member tayo sa nagsasabi ko kanina, yung Fidelity, tatawag lang tayo tapos para sila na mag-arrange sa bangkay kung member mismo ng IMG yung kung meron siyang Fidelity, kung member siya ng Fidelity. So maganda din kung at least hindi na mag-worry pa yung mga members natin o family members kung merong mangyayari sa atin. So asset preservation services, kinakailangan din kung ikaw mismo
sa sarili mo na meron kang mga asset para hindi na mag-away-away pa yung mga anak mo, dapat consider mo ito. Of course, isa sa mga magandang benefit sa IMG, merong mga tao na member lang sila sa IMG para mag-avail ng discount at saka maganda dito kasi si IMG na mismo maghahanap pa ng paraan or mag-assess sa'yo para maibigay yung gusto mong sasakyan at saka meron ka pa talagang discount any item or any brand na sasakyan na gusto mong bilhin. Basta sa kinakailangan na natin sundin yung mga procedure. And of course, meron tayong mga exclusive products sa Globe and ongoing din ito at saka sa yung GCash. Ito next posible later on magkakaroon ng mga Mastercard yung mga ING member. And of course, meron din tayong mga non-life insurance. Kunyari, yung kung meron ka ng car, so ito yung mga non-life insurance na pwede mong lapitan or pwede kang magpa-insured para at least maka-avail ka ng discount as IMG member. Meron tayong MAPRE, Malayan Insurance. Ito yung mga insurance na Pioneer, UCPB, yung mga standard, at saka ito yung mga partner na non-life insurance kung gusto natin. Car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, marine cargo. So, meron din, kung member ka na ng IMG, automatic makapag-avail ka ng discount. Of course, kung gusto mong bibili din sa mga real estate companies, gusto mo din itong gawing business, of course, as member ng IMG, meron ka ding discount. Kung meron kang unit na gustong bibilhin sa SMDC, Ayala Land, DMCI, Vista Land, or Mega World, automatic as IMG member, makapag-avail din kayo ng discount kahit saang mga real estate companies na ito. And of course, we have also the discount sa tuition sa informatic college schools. And isa din sa mga napakagandang benefit sa IMG is magkaroon ka ng dalawang free frames kung member kayo ng IMG. So alam naman natin magkano yung frames, mas mahal pa yung mas frames, di ba? Kung meron kang kung gusto kang bibili ng eyeglass. So alam natin mas mahal pa yung frames kaysa lens. So kung member ka ng IMG, you have two option. Kung gusto mo magpalit sa dalawang beses sa isang taon, pwede mo itong gamitin na benefit. So dalawang beses ka pwede magpalit sa isang taon. Of course, unlimited free consultation, discounted medical services for members under immediate families. Yung sinasabi ko kanina, yung Kaiser is the only insurance company in the Philippines na merong medical center. So, kunyari, ikaw mismo member or yung mga immediate families mo, gusto nito mag-avail sa consultation or sa medical services, pupunta na sila sa pinakamalapit nilang medical center. Of course, yung access to ozone therapy, ayun, pwede din natin i-avail, magkaroon tayo ng discount nito. And also, we have members discount of all medicines coming pa ito. So, ito yung napakaganda. Kung titingnan natin, ikaw mismo as member ng IMG, ito yon. Pwede mo itong i-grab or pwede mo itong ma-avail. Pero, of course, ikaw mismo, pwede kang magturo, pwede kang, kung titingnan, be in the financial industry, own a business, become financial educator, own your time, online system, help families, achieve the income you want, become debt-free. Kung gusto mo mag-save na merong 3-in-1 services, of course, you have to avail the healthcare services na yung Kaiser. Kung gusto mong mag-avail sa life insurance na yung most 18 lang, pwede ka rin mag-avail nito. Or gusto mo din sa mag-invest sa mga mutual fund, ito yun. Pwede ka nito. So, real estate, ito yun. At saka general insurance, at saka allied services. So, parang yung IMG is isa siya sa mga parang kung kunyari, di ba kapag magpunta tayo sa SM, meron kang SM card or parang discount. So, kung pupunta tayo,
pwede mo yung gamitin para maka-gain ka ng points sa mga binibili mo. Dito sa IMG, para bang pinagbigyan ka ng option na i-grab mo. Ito yung mga opportunity mo na gusto mong ma-avail through IMG. So, napakaganda ng advocacy kasi nga para bang nasa atin na lahat kung gusto natin na ma-attain yung financial security in the future. So, dapat alam mo ito. So, ikaw mismo, pwede kang magtanong sa taong nag-share sa'yo nito or ikaw mismo mag-research on your own. Bakit kinakailangan sa buhay natin ang IMG. Of course, sa business program naman, ito yung gusto kong ipaiwatig sa inyo na ito yung magandang opportunity kung gawin yung business na ng IMG. Pero I will discuss further naman nito kung once member na kayo officially ng IMG. So we have the option, we have the chance na makapag-travel around the world kasi nga meron tayong mga convention na magaganap every now and then depende sa schedule out of country. So, itong benefit number 22 is libre lang ito yung pinagbibigay kung member ka ng IMG. Ring, pins, watch, and car. And of course, itong free HMO coverage, kung makukuha mo yung requirement, automatic bigyan ka ng free HMO ng Kaiser. So financial education without application is useless, according to Brother Bo Sanchez. Financial independence is not a dream, it is a decision. So I encourage you to join, and of course, you have to own sa Kaiser. Kasi ayan yung isa sa mga pagbasihan na pwede ka na makapag-share sa advocacy natin. So join, own, and share. So thank you. I hope meron kayong natutunan at sana isa ka sa mga kasama namin na magtuturo, isa ka sa mga natulungan ng IMG in the near future na hindi masasayang yung kaalaman mo na tinatapos mo itong video na ito na pwede mong makatulong sa family mo at ikaw mismo kasi nga protected ka at alam mo kung paano mag-save ng tama. So I hope meron kayong natutunan and I pray na isa ka sa mga kasama namin, isa ka sa mga productive individual in the near future. I hope meron kayong I hope makapag-start kayo na sa pag-save ng tama at makatulong sa ating kapwa kung paano mag-save ng tama para hindi masasayang yung pera natin. Thank you and happy learning everyone.